Magandang araw kabola. Sa video nito kabola, madami po tayong pag-uusapan pagdating po sa PBA Free Agency kasi sobrang dami po talaga kabola ngayon ang nangyayari po sa PBA kabola. In this video, we'll talk about Gian Mamuyak of Rain or Shine, ang mga nangyayari po sa Blackwater Elite. So sa mga hindi pa nakasubscribe kabola, pakipindot naman po yung subscription button. By the way kabola, yung pag-uusapan natin sa Blackwater Bossing kabola, hindi pala Blackwater Elite, no kabola. So doon is a 6'8 center na ngayon isa na pong unrestricted free agent. By the way kabola, sa ang atin pong panibagong ginagawa ngayon sa ating channel, lahat po ng comments susubukan po nating bigyan po ng reply, basta hindi po bastos. Sasagot po tayo as much as possible, kaya mag-comment ka na. Let's start our discussion. First, Gian Mamuyak. So bigyan muna natin to ng history kabola. Si Gian Mamuyak po ngayon kabola nasa Rain or Shine pa rin naman po. At patapos pa lang po yung kontrata niya. Unfortunately, kabola, first reported, kabola, if I'm not mistaken, by All-Star, or first confirmed by All-Star Magazine, kabola, is though ito nga pong si Gian Mamuyak, kabola, is nahihirapan po, kabola, na magkaroon po ng deal with Rain or Shine, kabola, di ba? So, ito ngayon yung sitwasyon nito pong si Gian Mamuyak, kabola, with Rain or Shine. And of course, Gian Mamuyak, kabola, kung inyo pong naalala, was given a lot of playing time dun po sa kanilang naging semifinals dito po sa Ginebra, kabola. So, in a way, he is a core player, kabola. Hindi lang po ito, hindi lang po ito kumbaga yung normal na rotational player, kabola, ni Coach Yeng Giao na either 10 minutes sa isang laro, the next game 25 minutes. Hindi po. Ito po si Gian Mamuyak ko, kabola, consistent yan, 20 minutes player yan ni Coach Yeng. So talagang call player niya, kabola, itong si Gian Mamuyak. Now, unfortunately, kabola, ito nga, meron siyang contract standoff dito nga po kay Rain or Shine. Now, mismong si Coach Yeng Giao natanong na regarding dito, kabola, at sinasabi niya nga na nagkaroon na nga po ng stalemate dito nga po sa negotiation, kabola. Pero, of course, malamang nabalataan nyo din, kabola, na even though ganito po yung nangyayari ngayon, sobrang bait po ng Rain or Shine, kabola, that they are letting actually si Gian Mamuyak to negotiate with teams sa International League, kabola. Ganyan po kabait, no? Ang pagtrato ng Rain or Shine sa kanilang mga players, kabola. So, yan po for me is talaga naman pong, for me, for the players right now in the PBA, malamang ma-appreciate po nila yan, kabola. So, ang very unfortunate lang po dito na nireveal din naman po ni Coach Yeng Giao is the reality na hindi daw sila ganon naman kalayo, kabola. Even in the report po ni Spin.ph, hindi po kalayo yung diferensya ng gustong makuha sana ni Mamuyak na salary at nang ino-offer ng Rain or Shine. Kaya nga po nakakalungkot lang din talaga, kabola, na hindi po nila ma-close yung deal. Na at this point, actually, willing na rin din po silang i-trade si Mamuyak basta tama po yung magiging palitan. Sabi po yan ni Coach Yeng Giao at sabi din ni Coach Yeng, kabola, may mga nagbigay na rin actually ng fillers. Kumbaga may nagbigay na po ng offer dito po sa sitwasyon nitong si Gian Mamuyak, kabola. Now, kabola, of course, dahil nga po ganito na yung sitwasyon, kabola, sa palagay nyo po, sino yung tatlong teams na dapat mag-offer for Gian Mamuyak in a trade? Kasi nasa yung rights niya, nandito pa rin naman po sa Rain or Shine. And sa assessment po natin, kung kami pong titingin, ang tatlong teams po sana, kabola, na sana pwede pong mag-offer po sa kanya, first will be Titan, kabola. Bakit po Titan? Kung titignan nyo po yung galawan doon, kasi marami din po ngayong usap-usapan patungkol nga po kay Munzon naman, doon po sa kampo ng Titan, kabola, they are really acting like an independent team. And if the rumors, kabola, that they are now supported by Strong Group is true, then baka mas malalim ng konti ang kanilang financial capacity and they can have this financial capability na ibigay po yung hinahanap na salary ni Mamuyak, kabola. And I do believe at just a very ripe age of 27, deserve pa rin po nito, kabola, na mabigyan kung ano man po yung inihingi niyang salary. Kasi I do believe kung ano man po yung inihingi niyang salary, mas mababa pa rin naman po yung salary na yun kumpara sa natatanggap po ni Barrientos, natatanggap po ni Heading, kabola. So for me, kung kaya po yung ibigay ng Titan, they should really try to think of it and trade for Mamuyak.
Kasi Mamuyak can be their starting guard, Kabola, and can be part of their future. Ang pangalawa po na possibility is Meralco Balls. Bakit po Meralco Balls, Kabola? Because of the connection of Mamuyak dito po sa MVP group. And we all know Meralco is of course a team of the MVP group. At dahil nga po ito pong Meralco Balls din, Kabola, yes, I know they have a loaded guard rotation already, Kabola, pero the connection is there, so there are still a realistic option. Pero number 1 po natin will be San Miguel Beermen. Bakit po San Miguel Beermen, Kabola? I just find Mamuyak to be a great fit alongside ito pong sina Jeric Ahanmisi at saka si CJ Perez, Kabola. Kasi nga po si Mamuyak, ang idadali nito, connectivity. Kasi ito po, sa depensa, sobrang sipag talaga niyan. And then, hindi rin naman niya kailangan masyadong hawakan po yung bola. So, kumbaga mag-fit siya ng maayos, Kabola, dito po sa San Miguel Beermen. Kaya naman talaga sa atin, sa palagay natin, pwedeng-pwede rin po siya sa San Miguel, Kabola. Pero at the end of the day, actually, ang hope pa rin natin, mapapirma o mapabalik po siya sa Rain or Shine. Kasi, we do believe that nagmamarka na po siya as a player po sa Rain or Shine. Doon naman po tayo sa kampo ngayon ng Blackwater Elite. Sa kampo po ng Blackwater Elite, Kabola, nagkagulatan. Nireport po ito ni Sir Jerry Ramos, Kabola, nagkagulatan. Bakit po nagkagulatan? Kasi po, doon daw po sa Blackwater Elite, Kabola, bigla-bigla. Just last week, Kabola, nagkaroon po ng mga tanggalan po ng players. At yung 4 na players po, tatlo doon sa 4 na players na yun is si Paul Zamar, ito pong si Bradwin Ginto, at saka ito pong si Cliff Hopia. So itong 3 players po na ito, kinat po sila, Kabola, even though they do play or part of the rotation, Kabola. Of course, Zamar is already a veteran, Kabola, and isa talaga siya sa napasaktan, sa talagang bumanat dito, no? Sa naging article po na ito. Ginto is of course a big man, Kabola, deserving of another chance pa rin dito po sa PBA kasi sobrang laki po ng katawan po nito, Kabola, that if nangangailangan po ng bench big ang yung favorite team, dapat po nila i-consider itong si Bradwin Ginto. Pero the most interesting out of this bunch is no other than Cliff Hopia. Bakit Cliff Hopia, Cliff Jopia, kayo na pong bahala dyan, Kabola. Again kung kayo po ay may gustong sabihin, i-comment nyo po yan, basta huwag nyo babasuhin. I will try to reply po sa inyo po. Going back, so Cliff Hopia is the man of the hour in terms of the cards from Blackwater Elite. Kasi this guy is 6'8". Yes, hindi rin naman siya totally, of course, naging maganda yung kanyang mga numero, no? With Blackwater Elite, Kabola. Kasi nga po, hindi rin naman talaga din siya nabigyan po ng consistent playing time. Although, of course, malamang may rason din naman po yung kanyang mga coaches kung bakit hindi po siya nabigyan ng playing time. Pero, di ba, 6'8", 6'9" is still 6'8", 6'9", Kabola, di ba? In the 2025 to 2026 season, Kabola is currently averaging 2 points, 2.8 rebounds at 38% shooting. That is bad. Di ba? The efficiency is bad. Pero again, sabi nga po natin, 6'8", 6'9", at just 28 years old, this guy is still or can still be developed. So, may time pa po ito. So, sino po yung 3 teams na palagay po natin should consider making an offer dito po kay Cliff Hopia, Kabola? So, sa palagay po natin, ito pong pangatlo is Magnolia Hotshots. Bakit po Magnolia Hotshots, Kabola? So, Magnolia Hotshots, actually, may mga tatangkad sila. Lapot 6'8", Kabola. Of course, Anggalang is there. He's also 6'7". Pero, di ba, hindi sila masyado nabibigyan ng consistent playing time, ng malaki ang playing time, Kabola. So, if that is the case, then they should try to consider adding another 6'8" in Cliff Hopia, Kabola. Itong si Hopia, Kabola, can be their third center sa rotation, or maybe, di ba, maybe he can develop better than Laput if given the chance. Number 2 natin will be Rain or Shine. Ang Rain or Shine kasi, first, they are an independent team, so I'm pretty sure, Kabola, they can find a way to pay Hopia. Hindi naman pa ito naghanap ng maximum contract, Kabola. Kagandahan lang po sa Rain or Shine, they appreciate kasi the big man. They know the importance of big man. So, malamang, they know kung ano po yung pwede na lang dalhin ng isang Cliff Hopia. Then, number 1 natin for us will be NLEX Road Warriors. Kasi nga po, yung connection, San Beda kasi galing, ito pong si Cliff Hopia, Kabola. So, the chances, Kabola, di ba? The chances, Kabola, the connection is there. And, currently, sa mga contending teams, Kabola, ang may pinaka-need po ang big man is no other than NLEX Road Warriors. Kaya, ang number 1 natin dito is NLEX Road Warriors. And our final discussion for this video is just for a reminder, a question: where
is Terence Romeo, kabola, 'di ba? Isa nakakalungkot pa rin na sitwasyon ito nangyari po kay Terence Romeo, kabola, na kasi siya yung naaalala ko nung binapanood ko yung Rain Ocean kontra Hinebra, 'di ba? Rain Ocean has a lot of guards, kabola. Napakadami nilang gwardiya. Pero doon din natin nakita talaga na ang isang gwardiya that is more important than a normal guard are the guards that can create their shots consistently. And Terence Romeo, even at his age, pinakita niya po sa Zamboanga, can still do that, kabola. So, bakit wala po siya ngayon sa PBA? Even Hinebra, di ba? Even Hinebra, kabola, knowing na, di ba, daming bumanat kay Holt because he cannot score. Shows that they also need still that, kabola. Kaya naging important si Pinto kasi he can create his shots di ba, kabola? So, Romeo is still needed in the PBA and yet, he is not in the PBA, kabola. Sa palagay nyo, bakit kaya? Comment nyo nga po sa baba.